Hi guys! Welcome to my channel! Yan! So, we decided to go to Dumaguete! Yan! Oh, excited na, no? Go local muna tayo. Every Thanksgiving kasi, we decided to travel para at least naman to treat ourselves naman, diba? Sa sobrang busy. Actually, late upload na to. Ayan. So, nag-travel kami ng night para at least doon na kami mag-dinner. So, ayan. Dito kami sa Rizal Boulevard. So, mostly puro Rizal Boulevard lang yung pinuntahan namin. So, ayan. Ang mga Bisaya mahilig sa sinugba. Yan, kumain kami dyan sa Rap. Then, eto naman, may kita mo dito sa Rizal Boulevard, no? Puro mga masahista. Yan, pag gusto, umupo ka lang dyan, may mag-service na sa'yo magmamasahe dyan. May mga manicure, pedicure pa nga eh. Then, along Rizal Boulevard, yan, ito yung famous nila na balutan. Marami lang din dyan, hindi lang balot. Meron din dyan yung tokneneng, meron din dyan parang tempura or parang kikiam nila. Yan, trinay namin mag-asawa. Siyempre, kala mo naman, hindi nakakain sa Maynila. Pero syempre, try natin. Then, ito pala, unexpected namin. Kasi, nagtataka ako, ba't parang ang ingay-ingay sa buong Rizal Boulevard? Yun pala, fiesta. Walang nagsabi sa amin. Kahit nga sa airport, wala naman nakalagay. Pero yun, kaya nag-voice over ako. Dahil nga, may fiesta. So, masaya during at night. At may mga activities sa stage dyan sa may Rizal Boulevard. So, nag-try ako dyan. So, actually, it's my second na pumunta sa Dumaguete. So, sabi ko kay husband, punta tayo dito. Yan. Then, during at night, ito yung mangyayari. Ito yung nakikita nyo sa Rizal Boulevard. So, may mga open restaurants. Then, may mga bar, may mga nagbababanda. Then, nakakakaloka dyan. Kasi ang daming foreigners. Mostly, dyan yung mga nag-retire na. Kasi, alam mo, dito, napakamura talaga sa Dumaguete. Grabe. Tapos, tignan mo yung transpo din, mura din. Then, on the next day, pumunta kami sa Dumaguete Cathedral. Then, of course, nag-paid visit na rin kami sa Bell Tower of St. Catherine of Alexandria. So, 1754 pa daw yung Bell Tower na yan. Grabe, tagal na, no? Then, syempre, pag umaga, maghahanap ka ng breakfast. So, ito yung famous breakfast area nila. Sa may palengke lang to sa may Dumaguete. Yan, mahaba yan. Ang tawag dyan, painitan. So, halos lahat ng locals dyan kumakain. Yung mga pagkain dyan, mga suman or budbud ang tawag nila. Then, yung mga puto mayat, na may peanut butter, na may tsokolate. Yan, tas pansit lang sa asawa ko. Yan. Then, of course, pagkatapos namin kumain, chill ulit sa Rizal Boulevard. Diyan lang naman kami the whole time. Kasi nga gusto lang namin ng fresh air, gusto lang namin makapag-chill, tas lahat ng mapag-uusapan, ibang tao. Yan. TikTok pa kami dyan. Then, after breakfast, so syempre galaan tayo. We decided to go on Valencia. But, ayaw namin kasi ng full tour. Gusto lang namin chill. Mga 3 lugar lang, half day. Kaya pumunta kami sa mismong Valencia. Nag-jeep lang kami. Then, nag-hire lang kami ng tricycle. So, yung mga tricycle dyan, mga DOT affiliate sila. Kaya, kumbaga, hindi ka nila tatagain sa presyo. So, first stop na pinuntahan namin is Sulphur Mountain. Yan. Nag-TikTok din kami dyan. So, kaya yan mausok kasi high in sulfur yan. Pero, hindi naman siya smelly. Hindi mo siya na sulfury yung smell. Then, high temperature siya kasi malapit siya sa active volcano na Mount Kalinit. Yan, nakita mo, kumukulo. Kaya, pag ikaw ay napunta dyan, talagang, mapapahinto ka. Tapos magpapapicture ka talaga. Tapos may kita mo, ganyan umuusok. Galing talaga, no? Galing ng creation ni God. Yan, no? Yan. Diba? Pogi? Then, next namin is pumunta kami sa Pulang Bato Falls.
Ang entrance na is 100, then sa mga bata 50. Kaya po lang Bato Falls kasi named yan sa reddish-orange na bato. Yan, yung kulay niya, bato. Yan, then 30 feet daw yan, yung falls na yan. Then, yung pagbagsak ng falls hanggang Ocoy River na daw yan. Sobrang dyan, sobrang lamig. Actually, makikita mo parang umuulan-ulan kasi syempre pag nasa bundok ka, medyo mas maulan. TikTok din kami dyan. Ina-appreciate namin. Tumambay-tambay muna kami dyan. May mga cottages din dyan kung gusto mo rin maligo. So kami, hindi naman namin gusto maligo. Kaya nag-appreciate na kami dyan sa lugar na yan. Next naman is yung third na pinuntahan namin is Forest Camp. Sa Forest Camp, actually, it's a mountain resort. Cold spring yan. Tapos marami ng pool, cottages, restaurants, very aesthetic, family-oriented na vacation spot talaga. May mga, may batis, tapos may mga recreational pa na activities na pwedeng puntahan dyan. Kaya perfect na perfect pang family. Kaya na-appreciate din namin yung very aesthetic na nature resort. Yan. So, syempre, nagutom na kami dyan. Pero makikita mo, tawag dito, very fresh galing sa bundok yung tubig. Yan, tanghali na yan, nagutom na kami, umuwi na kami. Yan, nag-jeep na lang ulit kami. Grabe, pag probinsya talaga, ganyan, nasa gitna pwedeng upuan. Then, nagpahinga lang onte. Kalangan namin talaga na fiesta. So, fiesta naman. So, nagbanda. So, a little disappointing lang in Dumaguete kasi hindi sila ganun ka-festive katulad ng Sinulog. Kaya kami, hindi nga namin alam na fiesta pala. Pero anyways, hindi naman namin habol yan. So, ang habol lang namin is super chill. Kaya nandiyan na naman kami sa Rizal Boulevard. So, buong, kumbaga parang hanggang sa hapon na kami dyan, hanggang sa gabi. Na kami, titignan lang namin yung mga locals, tapos yung mga waves ng ocean, yan. Then, at night, trinay namin yung one of the tourist spot or yung parang local restaurant nila na Diyos Chicken Inato. Chicken Inato, para chicken inasal yan. So, version ng Dumaguete yan. Yun, masarap yung chicken nila. Tapos nakakaloka kasi yung niyan, dip niyan is patis yung sausawa. Then, since nga fiesta nga meron ng activity sa Rizal Boulevard sa gabi, then another day, ayan, nag-TikTok ulit kami. Then, gusto namin mag-swimming pero parang ayaw lang namin ng malayo. So, we decided to parang day tour lang sa isang hotel. So, nandito kami sa Unwind Boutique. Yan, Dumaguete. Yan, may welcoming drinks pa. Then, may mga pool. Tapos, 600 yung entrance niyan. Yan, itutour ko kayo dyan sa hotel. So, may gym. Tapos, may mga, may mga cottages or parang mga hotel rooms yan, ha? Ang gaganda. So, parang perfect yan for family, honeymooners, everything. Yan. So, kami day tour lang in-avail namin. 600 siya per pax. Tapos, consumable na siya. So, yung consumable doon is yung 400. So, yan. Yung dalawa lang kami. Kailangan namin maraming tao kasi nga fiesta. Gulat kami. Walang katao-tao, kabilang dalawa. Ayan, kaya, laki ko, diba? Pak! Kinaya ko. Kinaya ka yung braso. Yan. Nag-chill lang talaga. May inom. Tapos may complimentary cropek. Tapos ito yung lunch namin. Malaking servings. Ayan yung kasama sa consumable. So, yan. Actually, mura pa siya actually. Yan. So, full lang naman siya. Tapos, after niyan, tambay lang ng onte. Ganda, no? Ganda ng spot. Then, nag-cocktails lang kami. Ayan, lola mo pak. Ang sarap kasi ng ganito. Minsan man lang yan, diba, sa buhay. Then, nag-TikTok kami. Then, another round ng cocktails. Yan. So, habang bata pa at hanggat may pera, makapag-ipon, diba? Pag-ipon, travel, ganon. Then, next naman is sa Silvanas naman, dyan kami nag-dinner.
Ayan yung isa sa mga Dumaguete's finest restaurant. So, actually, family-owned pala siya. Then, alam niyo naman yung popular dyan, yung, diba? Yung Silvanas. Isa, yung pasalubong. So, may restaurant din siya. So, mura lang din. Very aesthetic yung place. Malaki, tapos mura pa. So, yeah, during at night ulit sa Rizal Park. Then, ayan, another round ng painitan. So, yan kasi dyan, bibili na kami ng budbod pa uwi. Ayan. So, kita nyo yung yung mga suman. Iba't ibang lasa yan. Iba't ibang flavor. So, pwede kang bumili dyan. Mura lang. Tapos, very local talaga. Ma-appreciate mo talaga yung scene. So, syempre, bago kami umuwi, one last round na naman kami lakad-lakad sa park. So, kung ako sa inyo, kung gusto nyo ng matipid, kung gusto nyo ng chill, ayaw nyo ng masyadong touristy, try nyo pumunta sa Dumaguete. Perfect na perfect yan. So, one last round. Yan. Ang hangin-hangin. Sobra. Tignan mo naman yung Niyobon. Iba na yung direksyon ng niya. Dahon niya. So, sobrang mahangin. Then, sa tanghali, nag-try kami dyan sa Jerry's Lechon House. Yan, famous yan. Maraming vlogger ang pumupunta dyan, mga food vlogger. Tapos, dito si Chris Aquino ata pumunta din dyan before sa Chris TV. Yan, so, maaga kami napunta dyan. So, sabi, mga 11 a.m. daw, darating daw yung lechon. So, hinintay namin. Yan na yung lechon. Since nga na fiesta, kaya maraming order. So, since kami ay pangalawa sa pila, napaunlakan kaming mag-avail niyan. Dine-in lang naman kami. Pero you know what's unique about that? Kasi, daw yan, yung pinang-mix daw nila dyan or yung pinang-lasa daw nila dyan is made of milk o gatas. Pure gatas talaga. Kaya yan. So, unang kagat, crispy. Totoong lechon. Lechon skin. Then, masarap din yung mga namin, yung binili naming sides. So, yan yung laman, lambot. O, diba? Ramdam na ramdam nyo ang sarap. Kasi tignan mo yung itsura ko. Then, yung binili din namin na na side, which is yung gulay at saka yung kinilaw na tanigi. Ang sarap. Ang sarap sobra. Ayan, kaya approve na approve. Kaya pag nasa probinsya ko talaga, ang sarap ng mga ulam, no? Sobra. Ayan, ubos. Then, of course, bago kami umalis, pumunta ulit kami sa Sans Rival. Bibili sana kami ng pangpasalubong. Sobrang daming tao. My God. Hindi na ako nagpa-unlock na bumili. Sorry sa mga kaya iba na lang yung binili ko. Ang ginawa ko na lang, bumili na lang ako ng express na Silvanas. Matikman man lang ulit, diba? Then, of course, yan, sa dinner, pumunta ulit kami sa chicken na to. Naging favorite na namin. So, ang napaka-aesthetic ng place. Yan, no? Kaya, yan, inikot ko. Then, ayan yung, yung chicken. Tapos, 2 rice agad. O, diba? Yan. So, ayan, uwi na kami. So, thank you very much sa nanood ng vlog ko. Bye!